Langin. Thank you, Lord God. Panginoon namin Diyos, maraming salamat sa iyo sa isa na namang magandang araw ng linggo. Panginoon, na ipinagkaloob mo sa amin. At kami po ay dumadalangin na minsan pa ikausapin mo kami mula sa iyong mga salita upang kami palakasin ang aming loob, patatagin ang aming pananampalataya at aluin sa magitan ng iyong mga aral. Salamat po sa iyo, Ma. Sa iyo po ang lahat ng papuri, karangalan, kaluwalhatian sa dakilang pangalan ng aming Panginoon Jesus. Tayo natin magsabi ng Amen. Amen. Sige po, maaari na kayo maupo mga kapatid. Ayan. Okay, so ang aking pong message ngayon ay related doon sa nangyari kailan lang po. At kung ano ang mga naganap na nangyari doon sa lugar ng Pandi. At alam ko na lahat tayo ay naapektuhan doon sa pangyayari, lalo na yung ating mga kapatid doon sa Pandi. At walang gawain mamaya bilang paghahanda nila, siyempre pag-iingat na rin. Ano? Okay, so isama nyo sa panalangin dahil yung analysis nung taong sumulat doon, yung analysis niya ay at yung mga kaanak ay sinira mo ang buhay ko, sabi niya. So parang nangyari tuloy ay ipag-pray natin na hindi magkaroon ng pagbabalik o yung tinatawag na ganti, gantihan. So let's pray na hindi po mangyari yun. Hindi po ba? Kasi siyempre ang pananaw ng mga kaanak noon ay agrabyado sila dahil sinira yung buhay ng kaanak nila. Kaya niya nagawa yun. So siyempre kapag ganun ang sitwasyon ay pwedeng magkaroon ng maling interpretasyon ng mga kaanak at magkaroon ng gantihan. At huwag naman sanang mangyari. Hindi po ba kayo dyan? Dahil meron tayong simbahan doon at meron silang mga kaanak na nasa church natin doon. Ganun ba? Sige, sundali tayo manalangin para sa kanila. Heavenly Father, kami po lumalapit sa iyo ngayon at tinataas namin sa iyo ang mga kapatid namin sa lugar ng Pandi sa katatapos lamang na pangyayari, Panginoon, na hindi po namin inaasahan at walang may gusto nang mangyari ng mga Diyos. At nagkaroon lamang, Panginoon, ng misinterpretation doon sa gumawa ng krimen. Aming dalangin, Panginoon, na ikaw po Diyos na siyang mag-ingat sa lahat ng mga kapatiran namin doon sa lugar ng Pandi at ikaw po ang mag-cover ng dugo ni Kristo sa aming lahat, sa lahat ng mga karoroon, Panginoon. Salamat po sa iyo at pinupuritan namin sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Ayan. So ang ating pag-topic ngayon is how depression develops. Okay, so meron tayo dyan? Pag-pray natin na magkaroon tayo ng isang malaki dito para dito na lang ito para nakikita. No? Amen po ba? Ayan, sa panalangin natin yan, susunod natin project yan pagkatapos ng ating bubungan. Ayan, okay. So magkano ba yung malaki? Maski maliit. Pwede namang maliit dito, no? Ano? Depende sa brand. Depende sa brand. Meron yata mga mga tig, 995? Okay, so para sa ganun ay makikita natin dyan habang nagtuturo tayo o kumakanta, ay nakikita nyo, hindi na kayo gaganon. Amen ba kayo dyan? Okay, so ipag-pray natin yan, kapatid, at naniniwala ko na ibibigay ng Diyos sa atin. Basta hingin natin sa Kanya. Amen? Okay, so yan. So, how depression develops. Alam ko nakapagturo na ako minsan tungkol sa depression, yung nangyari kay Prophet Elias, Propeta Elias, yung depression na dinaanan niya. But yung depression kasi ni Elias, nandun na. Amen. What we are talking about is how depression develops. Paano siya na-develop? Amen. So ito yung ating pag-uusapan ngayon, how depression develops. At sa ating teksto, sinabi niya na tayo daw po inaalim ng Diyos upang tayo maging tag-aliw naman doon sa mga dumadaan sa pinagdaan natin. Kaya minsan mayroong mga tanong na, bakit ako dumadaan sa ganitong klase ng problema? Amen. Minsan nagtataka tayo, kaya sabi ni Apostol Pedro, huwag niyong pagtakhan yung mga pagsubok na dumarating sa inyo. Huwag daw pagtakhan. No? Kasi as a Christian, minsan iniisip natin, hindi na ako dapat dumaan dito, hindi na ako dapat daanan ng ganitong klase ng problema. Pero bilang Kristiyano, minsan nagtatanong tayo na, para bang kapag ka-Kristiyano ka na, bawal ka na magka-problema. Tingnan mo na katabi mo. Mukha bang may problema yan? Problema.
Yan, naalala ko tuloy isang lalaki umatin sa church. No? Kasi ang topic ng pastor, ang topic niya ay all things work together for good to them that love the Lord. Yan, di ba? Sasabi nung isang member, Pastor, if all things work together for good to them that love the Lord, paano po, Pastor, ganito? Ano ba, sumakay ako ng bus, pagkatapos siksikan. Then, ang bakanting upuan na lang, sumakay ako ng bus sa siksikan, then, may sumakay na isang matandang, babaeng mataba na pawisan, tapos, melon amoy. Amoy melon, yan. Sabi niya, tapos meron nagmagandang loob sa kanya, yung katabi ko, tumayo. Binigay yung upuan niya. So nakatabi ko ngayon yun. Yung babaeng amoy melon, nasa mataba, ganyan, tapos pawisan, yun. Pastor, ano ang all things work together for good doon? So yung pastor, nag-isip, ano nga kaya? Ano nga ba kaya kung all things work together for good? Sabi ng pastor, alam ko na kung ano, brother. Ano po yun? Hindi mo asawa yun. O, di ba? All things work together for good. At least hindi mo asawa yun. Oo nga, ano? O, di ba? Isang pagka dumarating sa atin yung mga ganyang problema, nagtatanong tayo, bakit ako meron ganito? Bakit meron ganyan mga nangyayari sa atin, di ba? At sa dinabi na, kagaya kami, nagtanong din kami sa dinabi-dami naman ang kolokoy dito sa loob ng pandi, bakit naman yung mabait pang nanay Lilia ang tinira niya, di ba? Ang bait-bait nun eh. At yung pa yung ginagamit ng Panginoon doon para mag-imbita doon sa mga kapatiran doon at masipag siya talaga. Kagagawa talaga ng demonyo yun eh. No? Yan, so kaya nagtatanong yung mga tao, then ako rin nagtanong din, bakit gano'n, bakit ang dami-daming siraulo doon, bakit hindi na lang yun ang tinira niya, di ba? At yung pang nananahimik na matanda, pinagbintangan pang mangkukulam, kinulang daw siya, ang itim-itim na ng binti niya ibig sabihin may diabetes siya di ba? Yun, so how depression develops, so, sabi ng Panginoon, sa ating teksto ngayon ay inaalok tayo ng Diyos sa ating mga kapigatian, sa ating mga tribulation, upang tayo din naman ay makapag-aliw dun sa dumadaan sa mga tribulation. So pinagdadaan tayo ng Diyos sa ilang mga sitwasyon na hindi masarap, hindi masaya, hindi maganda. Hindi para sabihin sa atin na tayo ay wala lang magawa ang Diyos, kundi subukan ka, gano'n. Kundi inihanda ka lang ng Diyos sa isang sitwasyon na ikaw naman din ay magiging taga-aliw ng iba. Hindi po ba kayo dyan? Okay, so ganun ang nangyayari. So how depression develops? What is depression anyway? Typically accompanied by inactivity and guilt. So ang depression, ito ay typically accompanied by inactivity and guilt. Ano yung bang hindi ka na kumikilos, ayaw mo na gumalaw, ayaw mo na gumawa, kasi may guilt feelings ka sa puso mo, di ba? Okay, so in another definition is a state of feeling sad and low spirit. So feeling sad and low spirit. Ibig sabihin, lungkot na lungkot ka, bagsak ng espiritu mo, di ba? Yung kagaya ng inabi kay David, pinausap niya yung kaluluwa niya. Sabi niya, bakit ka ganyan? Bakit ka nagmumukho? Kaluluwa ko, bakit ka ganyan? Okay, yung tinatanong niya, no? At trust in the Lord, sabi magtiwala ka sa Panginoon. So, how depression develops? There are 4 stages of developing depression. There are 4 stages. Gusto kong tandaan niyo ito, kapatid, when every time that you come into this area of experience, then alam niyo kung ano yung gagawin niyo. Amen. Okay, in my almost 40 years in the ministry of pastoring, marami na ako na-encounter ng mga ganyan. At sinipi ko lang yung aking mga natandaan at ito ay pinagsama-sama ko upang ating pong makita. I will make this message very simple para maintindihan natin lahat. Amen po ba kayo dyan? Okay, so how depression develops? There are 4 stages of developing depression. Number 1 is you committed a mistake. Nakapag-commit ka ng isang pagkakamali. Amen. At alam mo sa sarili mo na yun ay pagkakamali. So nakakomit ka ng isang pagkakamali. Then,
ang mangyayari dahil when you are alone, you reflect. Nakita nyo? When you are alone, you reflect. Kapag ka nag-iisa ka sa kwarto mo, sa bahay mo, na kung may isang pagkakamali, pagdating mo sa bahay, nag-iisa ka sa kwarto mo, then nagre-reflect ka. When we say reflect, ibig sabihin pinag-iisip-isipan yan. Parang binabalik sa iyo ng mga ng isipan mo yung mga bagay na nangyari. Amen. So nag-reflect ka, nagre-reflect ka. Now there were three reflections. Meron tatlong reflections na darating sa iyo. Number one is, you reflect doon sa nagawa mong mali. Magre-reflect ka doon sa nagawa mong mali. Yan. Magre-reflect ka doon sa nagawa mong mali. Example, si Joseph of Arimathea noong nililitis si Jesus, gusto kong kunin si Joseph of Arimathea, nung nililitis ang Panginoon, according to Luke chapter 23 verse 50, sabi dito, at narito ang isang lalaking nagangalang Jose na isang kasangguni, isang lalaking mabuti at matuwid. At kasama siya sa mga naglitis kay Jesus sa kangaroo court. Yan. So kasama itong si Jose sa naglitis sa Panginoon doon sa kangaroo court. When we say kangaroo court, ibig sabihin, kasi alam mo sa batas ng Roma, kapag hinuli yung kriminal sa gabi, palilipasin yung buong damag, tapos kinabukasan siya hatulan, lilitisin. Bibigyan siya ng abogado at ipagtatanggol siya ng abogado. Kung wala siyang makuhang lawyer, ay bibigyan siya ng gobyerno ng Roma ng lawyer na magtatanggol sa kanya. So yung umiiral na court system sa mundo, ay galing yan sa court system ng Roma. Ganon. So inadapt lang yan ng iba't ibang bansa. So isa na sa Pilipinas, since we are a Catholic country, inadapt natin yung sistema ng Roma when it comes to court hearing. So ang gagawin nila ay ipukulong yung criminal, kung gabi siya nahuli, pagkatapos ay kinabukasan, alas 8 ng umaga, pagsisimula ng opisina ng korte, ay bibigyan siya ng abogado, wala siyang abogado, tapos lilitisin siya. Amen. At magpe-place siya kung guilty or not guilty. Pag sinabi niyang not guilty, so tuloy ang hearing. Pero pag sinabi niyang guilty, then verdict na lang kagad, wala nang hearing. Okay, so makikita natin dito na ang Panginoon susunod ng gabi, at doong gabi din yun, hinatulan siya. So hindi siya binigyan ng pagkakataon ipagtanggol yung kanyang sarili. Okay? Hindi siya binigyan ng pagkakataon ipagtanggol ng kanyang sarili, at siya po ay hinatulan nung gabi din na yun. Kaya tinawag na kangaroo court kasi dinila kay Pilato, mula kay Pilato, dinila kay Caiphas, mula kay Caiphas, dinila kay Herod, mula kay Herod, dinila kay Pilato. Di ba kangaroo court yun? Palundag-lundag na yun. At doong gabi ngayon, nang palundag-lundag yung korte nila, then pagdating doon kay Pilato, ay hinatulan siya ng kamatayan. The same day. So that is a unfair system ng judicial system nila. Okay. So ang masama diyan, kapatid, nandoon si Jose of Arimathea, one of the disciples of Jesus Christ, silent disciple of Jesus Christ. Isa siyang silent disciple. I say silent disciple, part of disciple. Naniniwala siya kay Jesus, naniniwala siya na si Jesus ay galing sa langit, just like Nicodemus, na nandun din ng oras na yun si Nicodemus habang nililitis si Jesus. Di ba? So, nandun sila lahat eh. So, makikita natin dito na si Joseph of Arimathea at si Nicodemus, naroon silang pareho, na pareho naman silang part of disciple ni Jesus. Si Nicodemus, pumunta pa sa Panginoon Jesus ng gabi, di ba? Tinanong niya, naniniwala akong galing ka sa Diyos. Kasi walang pagagawa ng ginagawa mo malibang sumasayo ang Diyos. Tapos sinabi ng Panginoon sa kanya, unless you be born again, you cannot enter into the kingdom of God. So wala siyang kasalanan. Di ba wala siyang kasalanan? Wala siyang ginawang masama. At naroon yung dalawang part of disciple ni Jesus. Sino yun? Si Joseph of Arimathea at saka si Nicodemo. Okay. So, nakita natin you reflect, ano? Pangalawa, you reflect dun sa hindi mo ginawa. Andun sila, si Joseph, si Nicodemus, nang nililitis si Jesus,
kasangguni sila para, pero hindi sila nagsalita. Hindi sila kumibo. Hindi sila nag-react. Di ba? Dalawa sila. Pwede mo, teka lang, mali yung ginagawa nyo. Pare-pareho tayo ditong Sanhedrin. Pare-pareho tayo judges dito. Mali yung ginagawa ninyo. Hindi tama yan. But sinarado nila ang bibig nila. Hindi sila nagsalita. Hindi sila gumawa ng ingay doon. So, sa salita is para silang kasabwat sa nangyari. Okay? So, meron tayong kasabihan. Pag tumahimik ang mabuti, mananaig ang masama. Tumahimik sila. Tumahimik itong dalawang ito, kaya nanaig yung masama. Nahatulan si Jesus sa kangaroo court, nahatulan ng Panginoon sa isang korting palundag-lundag, at nilabag yung sistema ng Roman government. Since na sila ay nasa Roman colony, dapat sinunod nila yun, pero hindi na sinunod, pinutsaba pa nila si Pilato, at doon mga kapatid, nahatulang mamatay si Jesus. So, sabihin na natin na talaga mamamatay ang Panginoon because it is in the plan of God. Nasa plano ng Diyos. Kaya lang, sinasabi natin ay in a human point of view, dapat nag-react sila. Di ba? Dapat nag-react sila. Kahit man nasabihin natin na alam natin, tayo kasi bumabasa ng Bible ngayon, alam natin na it is a plan of God. Plano ng Diyos yun, kung di siya namatay sa krus, kung di siya napako, hindi tayo mariligtas. Ano po ba? Pero, in a human point of view, alam din natin na mali yung nangyari. Mali yung mga pangyayari. So, ang nangyari doon is, nagkaroon ng reflection sa kanila kay Nicodemus. Sabi dito, kay Joseph. So, you reflect doon sa dapat na ginawa mo, sana, pero hindi mo ginawa. So, yun yung nagre-reflect sa isip mo. Sana ginawa ko, pero hindi ko ginawa ganyan. Yung dating kay Nicodemus sa kay Joseph. Hindi niya na ginawa. So, pag nangyari na yung hindi dapat mangyari, sisisihin mo ang sarili mo, at kung bakit di mo ginawa, yun dapat sanang ginawa mo. In short, usigin ka ng budhi mo. Dahil sa bagay na ginawa mo sana, pero hindi mo ginawa. So, para makabawi si Joseph o Arimatea doon sa nangyari ng pagtahimik niya, hindi siya kumibo, si Nicodemus ay ganun din, kaya lang si Joseph ay nakagawa ng paraan. So, ang ginawa ni Joseph? Ang ginawa ni Joseph, hiningi niya kay Pilato yung bangkay ni Jesus at inilibing niya sa kanyang sariling libingan. That is making a favor to the victim. Binigyan niya ng favor yung victim, the silence is budhi. Okay? Meron tayong mga ganyan mga sitwasyon, di ba? Meron kang nagawa na mali sa kapwa mo, di mo lang paano mo patatahimikin yung budhi mo, gagawin mo, regaluhan mo siya na kung ano-ano, parang meron kang peace offering sa kanya, but you did not say sorry. Hindi ka nagsasabing sorry, ang gawa ko, sorry, patawarin mo ko, walang ganon. Hindi, gagawa ka na lang ng paraan para magaanan yung konsensya mo. Kasi alam mo, mali yung ginawa mo. Di ba? Amen ba kayo dyan? Parang bawal, anak, ano? Sabi ng nanay niya, anak, pagugas ka ng tingnan. Hindi siya nagbugas. Hindi siya. Inuwanin niya. Di ba? So, si nanay ngayon nagbugas ng pinggan. Eh, habang nagbugas ng dabasa ng baso, nasugatan si nanay. Sabi niya, ito dapat sa akin. Kaya, 2 taon siya na tagahugas sa pinggan ng nanay. Ako yung 2 taon, dala-dala niya sa isip niya. Na nasugatan yung nanay. Dahil sa hindi niya ginawa, eh dapat na ginawa niya. Di ba? Amen ba kayo dyan? So meron mga tao na ganyan eh, ang konsensya nila, hindi na kayang patahimikin sa pamagitan ng paggawa ng mga bagay na hindi naman kailangan yun. May paglilibingan naman kay Kristo, amen po ba? Kanya lang, nagpresenta siya. Sa libingan ko lang, sa aking sariling libingan, doon yung ilibing si Jesus. And that is to silence his conscience. To silence his conscience, di ba? So kaya para makabawi siya, doon niya pinalibing si Jesus
sa libingan na bagong hukay sa bato at yun ay kanya. Ayan, yeah, that is written in Matthew chapter 27 verse 57. Sabi niya, at nang hapon na ay dumating ang isang mayamang mula sa Arimatea na nagngangalang Jose, na ito'y naging alagad din naman ni Jesus. Ang taong ito'y naparoon kay Pilato at hiningi ang bangkay ni Jesus na magkagayoy pinag-utos ni Pilato na ibigay yun sa kanya. At kinuha ni Jose ang bangkay at binalot niya ng isang malinis na kayong lino at inilagay sa kanyang sariling libingan, bagong libingan na kanyang hinukay sa bato at iginulong niya sa isang binulong niya ang isang malaking bato sa pintuan ng libingan at umalis. Yun. Pinulong niya yung libingan, pinagbibing niya si Jesus doon, pagkatapos umalis na siya. Okay? So alam niyo yung sinabi ng Panginoon sa mga Hudyo, yung mga Pariseyo? Parang ganito yan. Sabi ng mga Pariseyo, kung nabuhay lang sana kung kami sana'y nabuhay nung panahon na yun, hindi mamamatay yung mga propeta. Hindi mamamatay yung mga propeta, yung mga mabubuting tao, sabi ng mga mga Hudyo, ng mga Pariseyo. Sabi ng Pariseyo, mga ipokrito kayo, sabi niya. Mga ipokrito kayo, mga mapagpaimbabaw. Sinasabi ninyo na yung mga propeta ay pinatay ng inyong mga nununo. Sabi ganyan. Ibig sabihin, pinagpagawa niyo pa sila ng mga libingan. Ibig sabihin, kasabwat kayo sa pagpatay sa kanila. Yun ang sinabi ng Panginoon. So, ibig sabihin, itong mga disciple na part of disciples na ito na si Joseph at saka si Nicodemus, especially Joseph na ating pinag-uusapan ngayon, kasabwat siya. Kasi hindi siya kumibo Hindi siya nag-react. Hindi siya gumawa ng ingay doon sa Sanhedrin at sabihin niya, teka lang, wag mo na kayong hatol ng hatol. Tingnan niyo mabuti, check niyo yung history niyan. Di ba? Walang ganun Check niyo yung background niyan. Masama pang tao yan, nagpatilat ng bulag, bumuhay ng patay, nagpagaling ng maraming may sakit, pinalayas mga demonyo. Masamang tao ba yan? Tingnan niyo, wala, tahimik lang siya. Tahimik na siya. At bilang siya tahimik, then pagkamatay ni Jesus, kinuha niya yung bangkay, nilibing niya sa sarili niyang libingan. Di ba sabi ni Jesus, kasabot kayo. Yan. So once na meron kang nakitang hindi magandang nangyayari, o kaya nangyayari sa iyong kapatid, nagkakaroon siya ng mabigat na problema, tapos hindi ka kumikilos, hindi ka kumikibo, hindi mo tinutulungan yung taong yun. Kapatid, maliwanag pa sa sikat ng araw, kasabwat ka sa nagbibigay ng problema sa kanya. Diba? In the relation of the nations, relasyon ng mga bansa. Sa relasyon ng mga bansa, kapag ang isang bansa ay ginigera ng isang bansa, at hindi tumulong ang ibang bansa para ipagtanggol ng isang bansang ginigera, hindi pwede sabihin ng bansa niya, wala akong pakialam sa gera niyo. Hindi, may pakialam ka. Hindi mo tinulungan yung ginigera, ang tinulungan mo yung gumigera. As you withhold the help, withhold mo yung tulong mo, pinalakas mo yung problema niya. Amin po ba kayo dyan? So, ganun ang sistema. In the relations of the nations, ganyan. So, individually speaking, ganun din naman yan Di ba? So, kaya sa tinatawag natin nagkaroon ka ng pagkakamali after ng isang pagkakamali na gawa mo that hindi mo mas patawad yung sarili mo, then ang mangyayari dyan is nagre-reflect ka sa sarili mo. At iniisip mo, bakit ko ba nagawa yung bagay niyo? Di ba? Bakit hindi ko tinulungan? Bakit hindi ako nag-react? Bakit hindi ako kumilos? Bakit hindi ako nagsalita? So, you reflect. Amen? Pangalawa is, in developing depression, you reflect, then overthink. So, depression comes when you reflect, then overthink. Nag-reflect ka, tapos overthinking ka. Ibig sabihin paulit-ulit na ginawa ng Diyos, paulit-ulit, araw-araw, mayat-mayan, isip mo yun. Watch out, nakakabaliw yan. Okay?
So, nag-reflect ka. As you reflect, then paulit-ulit mo iniisip yung nangyari. So, dun sa dapat na ginawa mo, sana overthink ka. Ito yung hindi mo na mapatawad yung sarili mo dahil sa hindi mo ginawa yung dapat na ginawa mo. So, sasabihin mo na lang sa sarili mo, kung pagka ginawa ko lang sana yung dapat na ginawa ko, hindi sana nangyari yung nangyari. Amen. Andiyan po ba kayo? Ayan, okay. So, ibig sabihin kapatid, kapag dumating depression, kapag meron kang nagawang mali, tapos kapag yung ginawa mong mali, is paulit-ulit mong naiisip kung bakit hindi ka tumulong. Kung bakit hindi ka kumilos, hindi ka gumawa, wala kang ginawa. Amen? There is a sin of doing nothing. The sin of doing nothing. Alam niyo, may kasalanan ng hindi mo ginawa. The sin of doing nothing. Okay. Ayan. The sin of doing nothing. Yung kasalanan ng hindi ka gumawa. Okay? So, kaya sasabihin mo sa sarili mo, kung ginawa ko lang sana yung dapat na ginawa ko, hindi sana nangyari yung hindi dapat na mangyari. Diba? So, parang minsan may mga nakita ka sanang taong nandyan na sabi ng sasakyan, hindi naman patay, pero namimilipit sa sakit, then nakasakay ka sa jeep, o nakasakay ka sa kotse mo, ayaw mong maistorbo, tumiretso ka. So, paano wala na sa iyo? Pero pagdating mo sa trabaho, may iniisip-isip yun. Ano kaya nangyari sa kanya? Ano kaya nangyari doon sa tao? Hanggang uwi ka sa bahay, dala-dala mo pa rin yun. Hindi overthink ka. Kasi hindi mo alam kung ano nangyari. Namatay ba yun? Di ba? May pamilya ba yun? May mga anak ba yun? Mga umaasa sa kanya? Di ba? May asawa ba yun? Naghihintay na uuwi siya? Minsan I encountered, this is modesty aside, nung papunta ako sa isang sinabi sa Tatalong, pagbaba ko ng jeep, nakita ko isang lalaki na nakahandusay siya. May dugo siya. No? Tapos, nalampasan ko sana, may bumalik ako. Sabi ko, naawi ko lasing siya. Sabi ko, hello, kaibigan. Hindi niya, kumusta ka? Ano bang nangyari sa'yo? Bakit ka dito sa kalsada? Nakahiga ka, may dugo ka. Binugbog ako ng polis. Binugbog daw siya ng polis. Ha? Ay, magreklamo tayo. Gusto mo magreklamo tayo? Gusto mo samahan kita? At tingnan natin kung paano pwedeng gawin para sa'yo. Hindi, sabi niya, pahinga na lang ako, uuwi ako. Sabi ko, saan ka ba uuwi? Sa bago bantay ko siya umuwi. Gusto mo samahan kita? Halika na, isasakay kita sa jeep. Hindi na, huwag na lang, tumawag na ako sa pamilya. So, sige, ako doon ka sa tabi. Pero kung nilampasan ko siya, so nag-ibsan yung damdamin ko na hindi ako nakaramdam ng guilt feelings. Kasi siya na rin yung umayaw ng tulong ko, ang gusto lang niya, sinabi niya sa pamilya niya, susunduin daw siya doon, doon siya sa tabi. Hindi ko naman siya pwedeng bantayan doon kasi mamadali din ako pumunta sa babae. Kanya lang, ang naramdaman ko is nawala yung heaviness sa puso ko. Hindi ko naisip-isip yun. Amen po ba? Naikwento ko lang sa inyo ngayon kasi it is also my experience. Amen po ba kaya? Okay. Kung may nakita kang nagugutom na tao, kaya makikita natin, no? Ngayon, yung pandemic, di ba? Meron isang lalaki na nagkakayod siya ng nyog. Nakita niyo ba yun? Di ba? Tapos umiiyak siya. Sabi niya, pagkain ko ito, pagkain ng pamilya ko. Ganun. So maraming nakapanood niyan. Na-touch yung puso nila at dumami naman yung supply ng para sa kanya, di ba? Amen. Talagang dumating yung dami ng tulong sa kanya. Kasi kung napanood mo yung sitwasyon, tapos walang dating sa iyon, kapatid, magtanong ka na, tao ba ako? May tao po ba ako? Yan. Di ba? Tao ba ako? Yan. Amen. Pero kapag may dating sa iyon, may kurot sa iyon, then, gawin mo. Tingnan mo kung ano magagawa mo. Kung wala ka talagang magawa, wala kang pera, di mag-pray ka, lumag ka na sandali, Panginoon, patawag. At ipuin ko siya, humipo ka ng mga tao na pwedeng tumulong sa kanya. Ayun po ba? At malaking bagay kasi inabot mo yung puso ng Diyos. Tama po ba yun? Ayan, okay. So, ibig sabihin kapatid, you over-reflect. You over-reflect, nag-over-reflect ka to the point na talagang
overthink ka doon sa nangyari. Amen? Yan. Okay, so, alam mo, sabi ko nga dito sa aking outline, kung nagpasabog ng nuclear missile si Putin sa Ukraine at naubos ang tao sa Ukraine, baka sasabihin ni Biden, sana nakialam. Hindi siya nakialam, di ba? Ang katwiran niya, hindi naman miyembro ng NATO yan. Hello, Biden, tao rin yung mga nandoon. Hindi nga miyembro ng NATO, pero tao pa rin sila. Di ba? Humihingi ng tulong eh. Pero ang takot ni Biden is kapag sumugod tayo sa gera, nilabanan natin ang Russia, maraming kakampihan, magkakaroon ng Third World War. So meron din siya mga analyzer na kapag nakialam siya, pero siguro nararamdaman din niya na gusto ko nang makialam, di ba? Dumadaing yung mga tao, pati bata namamatay. Dumadaing yung mga tao, umiiyak yung mga tao, di ba? So gusto niya nang makialam, siguro kinukurot na rin yung puso niya, kanya lang, ay naalala niya, mas malaking problema kapag kumilos tayo. So ang ginawa na lang ni Biden, nagpadala ng mga bomba doon sa Ukraine, di ba? Okay, yung mga missile namin, padala diyan, sige, gamitin niya, bomba yung kalaban niya. Di ba? Nagpadala ng mga aeroplano, ang France nagpadala ng aeroplano, ilang aeroplano pinadala ng France, ang daming aeroplano, pinasugot doon. Ang Japan nagpadala din ng mga aeroplano, mga bomba, mga missiles. Kapag talagang hindi tumigil si Putin, talagang gerang malaki yan. Pero sa kanila, makukulong lang sa kanila yun. Di ba? Okay, so, ang importanteng point na gusto kong bigyan dito is, hindi ka tengang kawali sa narinig mo. Hindi ka rin pusong bato na hindi mo maramdaman yung mga nangyayari sa paligid mo, sa kapwa mo. Amen po ba kayo dyan? Okay, so, number 3, you overthink, then you regret. So, pinag-usapan natin how depression develops. Amen po ba? You overthink, then you regret. So, bakit ba hindi ko nagawa yung dapat na ginawa ko? Mali ako. Maling-mali ako. Maling-mali talaga ako. So, nagre-regret ka na, mali ako, maling-mali ako, tapos ay sising-alipin ka kasi di mo ginawa yung dapat na sanang ginawa mo. Amen ba kayo dyan? Ayan, okay. So, kaya mayroong mga tao tayo na makikita na kapag pinalampas nila yung opportunity tumulong, paglampas nila yan, hindi pa na mararamdaman yan. Pero pag binalik ng Diyos sa isipan nila, yung ginawa nila na sila lumampas, kapatid, mag-o-overreflect sila. Tapos magkakaroon sila ng, ba't di ko ba nagawa? Ba't di ko ba nagawa? Amen po ba? Ayan. Parang yung isang kutsero na habang tumatakbo yung kabayo, hinang-hinanin yung kabayo niya, bumagsak yung kabayo na matay. Ayan. So, nung mamatay yung kabayo, kapatid, ay umiiyak yung kutsero doon sa tabi ng kabayo niya. Sabi ng kutsero, yung pamilya ko, anong pakakain ko sa pamilya ko, anong kakainin nila, ang aking mga anak, ganito, ganyan. Siya. So, nakapaligid yung mga tao doon, pinapanood siya habang umiiyak, habang umiimas yung patay na kabayo niya. Then, meron isang lalaki doon na naawa siguro, kinuha niya yung sombrero niya, nilagyan niya ng 500 pesos sa loob yung sombrero niya. Pagkatapos, lumapit siya sa mga tao. Sabi niya, magkano yung awa mo? Magkano yung awa mo? Lahat ng tapatan ng sombrero, nag-aalisan. Magkano yung awa mo? Magkano yung awa mo? So, anong ibig sabihin? Yung awa nila hanggang sa isip lang nila. Pero hindi sa gawa. Para yung sa Good Samaritan, yung Levita, yung Escriba, di ba? Tapos yung Good Samaritan. Yung Good Samaritan, magkano yung awa niya? Nilabas niya yung awa niya kung magkano. Pero yung iba, naawa, pero lumihis. Iniwanan. So, sa palagay niyo ba, nung sila nag-iisa na, hindi kaya ilagay ng Diyos sa isip nila yung kanilang hindi ginawa?
Sa palagay niyo ba ay magiging mapayapa pa rin ang isip nila gayong din na ginawa yung dapat nilang ginawa? Sa excitement ng mga Hudyo na maipapatay nila si Jesus, kaya inako ng mga Hudyo yung dugo ng Panginoong Hesus. Okay? Inako ng mga Hudyo yung dugo ng Panginoong Hesus at sabi nila na nagkaroon sila ng self-imposed curses 27-25 ng Matthew. At sumagot ang buong bayan at nagsabi, mapa sa amin ang kanyang dugo at sa aming mga anak. So ganun, gustong iligtas ni Pilato si Jesus. Kasi sabi sa kanya ng asawa niya, huwag kang makialam sa kaso ng tao niya. Dahil hindi ako pinatulog kagabi ng aking panaginip, mabuting tao yan, matuwid yan. Kaya na si Pilato, pressured siya ng mga Hudyo. Kapag pinlayang mo yan, hindi ka kaibigan ng Cesar. Kapag pinlayang mo yan, hindi ka kaibigan ng Emperor. Kasi lahat na nagpapanggap na hari ay kalaban ng Cesar. So si Pilato nalilito na siya. Alam niyang tama si Jesus. Alam niyang mabuting tao si Jesus. Alam niyang walang kasalanan si Jesus. Pero wala siya magawa. So para makakilos si Pilato, ang ginawa ng mga Hudyo, sige, para makakilos ng ganito. Kami ang bahalang managot sa dugo ng tao. Kami at aming mga anak. Pinangako nila, sinumpa nila sa kanilang sarili na sila ang mananagot sa dugo ni Jesus. Saka binigay ni Pilato yung hatol. Nagbuga siya ng kamay. Wala akong sagutin sa tao. Okay? So what happened next? Listen. In AD 73, nagkaroon ng mass suicide sa Masada. 960 na mga Hudyo ang nag-suicide dahil ayaw nilang pasako pa sa mga Romano. Nag-suicide sila. That is one point. Tinanggap nila yung judgment na yun na sila yung mag-suicide. Kasi yung mga Hudyo, sasakupin sila. Ayaw na niya. Lumalaban na sila. Tingnan nyo ha, inutusan lang ipapatay si Jesus ng mga Romano. At ngayon, sila naman yung pinapatay ng mga Romano, then, yung mga kakampi nilang Romano, sila naman yung pinapatay. Inanin nila yung ginawa nila. Di ba? Hindi pa yan. Noong Second World War, ilang milyong Hudyo ang sinunog ng buhay ni Hitler. 6 million Jews. Yun yung sinabi niya, singilin sa amin at sa aming mga anak, yung dugo ng taong yan. So, sinisingil sa kanila ngayon yun. Kasi yun ang sinabi nila eh. Kaya ang hirap yung bang kapag aakuin mo yung iba. Sige, ako bahala dyan. Ang tawag dyan ay garantor eh. Kapag ikaw ay garantor, ikaw magbabayad. Kung hindi bayaran ng taong ginarantoran mo. Di ba? Yan. Okay, so sila, nag-garantor sila na sige sa amin, singilin sa aming mga anak ang dugo ng tao yan. So pinapatay ni Pilato. Ayun. Ngayon, anong ginawa sa kanila ni Hitler? Pinapatay sila ni Hitler. Alam niyo ba kung anong dahilan kung ba't sila pinapatay ni Hitler? Let me give you the reason. There is only one basic reason. Kasi sabi ni Hitler, kayo ang pumatay kay Jesus. Yun. Kayo ang pumatay kay Jesus. So, bilang ganti, uubusin niya ang mga Hudyo. Yun. Yun lang pala ang dahilan kung bakit sila pinapatay ni Pilato. Ay, ni Hitler. Kasi sila daw ang pumatay kay Jesus. Kaya mayroon mga nagtatanong, Christian ba si Pilato? No, he's a Roman Catholic. Catholic siya. Si Hitler. Christian ba si Hitler? No. He's a Catholic. Okay? So, ang parents ni Hitler ay mga Katoliko. Ang mga kamag-anak ng mga Katoliko, siya lumaki sa Katolikong simbahan. So, alam niya na ang nagpapatay kay Jesus, mga Hudyo. So, inuubos niya yung mga Hudyo ngayon. Diba? Kung kaya lang, siyempre na-convict siya, so he commits suicide. Ayan. Eh sabi niya, at sumagot ang buong bayan at nagsabi, maka sa amin ang kanyang dugo at sa aming mga anak. Ngayon, kahit anong gawin nila, nangyari na yung hindi dapat na nangyari. Another in depression, number 4, you regret and becomes depressed. You regret and become depressed.
na-regret ka, then na-depress ka. Dito natin, balik-balikan natin yung mga nauna. Ano sabi yan? In developing depression, number 1, you reflect. Then, number 1 is, you made a mistake, gumawa ka ng mali, you reflect dun sa hindi mo ginawa. Hindi ba? Nag-reflect ka dun sa hindi mo ginawa. Then, nag-reflect ka dun sa dapat na ginawa mo pero hindi mo ginawa. Then another is you reflect, then overthink. Overthink ka, anong sunod? Is you overthink, then regret. Ba't di ko ginawa yung dapat yung ginawa? Then last is you regret, you reflect, you regret and becomes depressed. Diba? Na-depress ka. Doon sa depression mo, yun na. So, you must do, what must we do to overcome depression? Anong dapat kong gawin para ma-overcome ko ang depression? Amen. Una, hingi ka ng forgiveness sa Lord. Hingi ka ng kapatawaran sa Panginoon. Amen. Sabi ng banal na kasulatan, if you confess your sin, then God is faithful to forgive you. Kung ipapahid mo yung kasalanan, ay makakaasa kang patatawarin ka ng Diyos. Amen. So yung pag-asa mo is pananampalataya yun. Hindi mo naman marinig yung tinig ng Diyos na pinatatawad ng kita. Hindi mo marinig yun. Pero alam mo, sa sarili mo that God is faithful sa kanyang salita. Na kapag ikaw nagkasala, hingi ka ng tawad sa Diyos, sabi mo sa kanya, Panginoon, nagkasala ko, ito yung kasalanan ko, pak. Then maliwanag kang pinatawad ka ng Diyos. Amen. Okay. So, another is forgive yourself. Patawarin mo yung sarili mo. Tama po ba yun? You have to forgive yourself. Kasi kaya ka nagre-reflect, kaya ka nagiging depressed kasi kahit na pinatawad ka na ng Diyos, hindi mo patawad yung sarili mo. So, kung hindi mo papatawad yung sarili mo, talaga madidepress ka. Di ba? Naalala niyo Judas? Alam niya sa sarili niya mali yung ginawa niya. Kaya nga bumalik siya sa templo, binato niya yung pera, sabi niya, si pinagkanulo ko yung walang kasalanan. Tapos sabi ng mga Diyos sa kanya, pakialam namin sa'yo. So biglang na walang pakialam sa kanya. Yung una, yung gustong-gusto siya, di ba? Nakuha niya si Judas, ano? Kumusta ka na, Judas? Hanihan, katuloy. Pakapihin, bigyan ng ganito. Anong sa'yo, Judas? Ay, bebenta mo na si Jesus. 30 pieces of silver. Sige niya. Okay, friend. Ito. Nung nakatulong mga tayo, balik siya. Di ba? Sabi niya, pinagkanulo ko yung kasalanan. Ay, pakialam namin sa iyo. Biglang kumalas yung mga Hudyo sa kanya. Di ba? So, ano nangyari sa kanya? May overthink siya, na-depress siya, and he killed himself. Pinatay niya yung sarili niya. Hindi kaya ganyan na nangyari doon sa umatay kay Ate Lilia? Amen? Babalik sa isipan yun. Nag-overthink siya, bakit ko ginawa yun? Bakit ko ginawa? Now, para hindi niya pabigatin yung sarili niya, sinisi niya kay Ate Lilia kung bakit siya nagkaganon. Diba? Sinira mo yung buhay ko. Ano sinira yung buhay niya? Sira na talaga yung buhay niya. Kasi kung di sira ang buhay niya, hindi naman niya papatay si Ate Lilia. Sira na talaga yung buhay. Alam niyo ang tao kapag gumagawa ng kalokohan, gumagawa siya ng kasalanan sa kapwa niya. Kapatid, hindi siya nasisira. Hindi sinisira ng tao yung buhay niya. Sira na siya. Kaya ginagawa niya yun. Okay? So kaya sinabi ng mga yun, pakialam namin sila. Tapos ang ginawa ni Plato, ni Judas, umuwi siya, pumunta siya sa isang lugar, nag-dictate. Okay. Tapos gawa ka ng, number 3, gawa ka ng restitution sa taong na-open mo. Gawa ka ng restitution. When you say restitution, naalala niyo si Jairus. Amen. Nung dumating si Jesus doon sa daan na yun, sabi niya kay Jairus, bumaba kagad. Kaya lang ko tumuloy sa bahay mo. So, bumaba si Jairus, pagpasok ni Jesus sa bahay, sabi ni Jairus, Panginoon, kung ako po ay nagkasala, handa po akong bayaran. Kung meron po akong nasingin na sobra sa kaya sa dapat ko singinin, meron akong siningin na sobra sa dapat ko singinin, babayaran ako ng 4 na beses. So, yung sinabi niyang babayaran niya 4 na beses, that is a restitution. That is a restitution. Amen po ba? Pag sinabi restitution is
binayaran mo yung utang mo at nagbabayad ka pa. Hindi na ng utang, kasi tapos na yung utang mo. Yung utang na loob mo, binabayaran mo pa. Hindi po ba? Okay. So yung utang mo, binayaran mo na, at kung may sobra pa na, meron ka pang naitutulong, bumabayad ka pa, ang tawag doon ay hindi na lang yung perang inutang mo, binabayaran mo, pati yung utang na loob, gumagawa ka pa para sa kanya. So that is restitution. Amen. Hindi yung, ito bayad ko sa iyo, salamat sa inutang ko, pinautang mo ko, kahit hindi ka, o yan na, bayad ko. Bisa tayo ha? Wala akong pakialam sa iyo, wala kang pakialam sa akin, sige, bye-bye. Huwag mo kalimutan, nakasurvive ka sa isang araw dahil sa Kanya. Amen? Huwag mo kalimutan na nasurvive mo yung problema mo dahil sa Kanya. So, hindi lang pera inutang mo, pati loob inutang mo sa Kanya. Amen? So, restitution is nagbabalik ka ng utang na loob. Hindi lang pera. Kasi walang dating yung pera. Amen po ba? Ang may dating doon, yung utang na loob. Hayaan mo sabihin sa'yo na, okay, sige, kaibigan, tama nito manigawa mo. Tama nito. At okay na ito, natutuwa ako na ikaw ay nagbabalik ng utang na loob sa akin. Sige. At pasensya na, hindi dahil sa ako'y nakukonsensya, kundi dahil sa kundi dahil sa iyo, hindi ako nakasugay. Amen. So that is reflection. Gawa ka ng restitution sa taong nakatulong sa iyo o na-open mo. Now, kung ayaw ka niyang patawarin, hayaan mo siya. Amen? Kung ayaw ka niyang patawarin, hayaan mo siya, hiikuin na rin siya ng Panginoon. Amen? Okay, remember, depression has always something to do with the unconfessed sin. Ang depression has something to do with unconfessed sin. So, confess your sins, therefore to God, receive the forgiveness of God, then forgive yourself. Amen. Ulitin natin, ang depression, it has something to do with the unconfessed sin. Yung kasalanan hindi mo na isabi sa Diyos. Amen. Okay. So, confess your sin to God and receive His forgiveness and forgive yourself. Amen? Kahit mo natin kami. Hindi nagawa ng killer yun. Sana ginawa niya. So, hindi nasira ang buhay mo. Tayo po yung Heavenly Father, maraming salamat sa iyo sa gabi, sa umagang ito. Salamat po sa mga salita mo na nagpapaalala sa amin, ikaw ay Diyos na magpagpatawad upang may nagkasala sa iyo o kanino man Panginoon namin, Lord, na ang kapatawad mo ay palagi na niya. Sinabi mo sa iyong salita, Panginoon, if we confess our sins, therefore to God, makakaasa kami patatawarin kami ng Diyos. Salamat sa pagkat ikaw ay Diyos na nakakita ng aming mga puso. Alam mo, Panginoon, ang aming damdamin, Lord. At sa umagang ito, pinapatawad na rin namin yung lahat na nagkasala sa aming Panginoon. Dalangin namin ng Diyos, hindi kang gumawa ng tulang sa pagitan namin. Salamat po, Ama, basagin na lahat ng pader na nabuo dahil sa hindi pagkakasunduan. Thank you so much, Lord God, at aming pong dalangin na mangunguna kang palagi sa aming Panginoon at sa aming pong pag-uwi ngayon sa mga kami ng iyong banal na Espiritu. Magawa namin yung mga bagay na nais mo, Panginoon, dahil namin kinalaman sa aming pong pinag-usapan ngayon ng Diyos. Salamat po sapagkat ang depression namin, Panginoon, ay inaalis mo, Lord God, at pinapaalala mo sa amin na kung kami may dumaan sa mabibigat ng mga pagsubok sa buhay nito, inihahanda mo lang kami sa mga pagkakataon na kami naman ang makatulong sa kanila. Thank you so much, Lord. And we ask you to bless us, Lord, ating itaas ang ating mga kamay. Tanggapin natin masaganang biyaya ng Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Pagpalaan ka ng Panginoon, pagliwanagin ng Diyos ang kanyang mukha sa iyo. Ingatan ka ng Panginoon sa mga kanya hanggang sa araw na makita natin siya ng mukhaan. Sa ngalan ng ating Panginoon Jesucristo at pagkikisa ng banal na Espiritu Santo, tayong natin masabi ng Amen. Amen. And God bless you po. And tapos na po yung gawa.